Kasi ang dami pong marites sa amin. Ah, Naku, Iha, kahit hindi ko natapusin ang PM mo sa akin, alam mo kasi yung asawa mo pumunta sa ibang bansa para itaguyod ang inyong kinabukasan para sa inyong pamilya. Ngayon, ang pinakamaganda diyan, para mawala yung kalungkutan mo, abay, dapat binibidyo call mo yung asawa mo. I-video call mo siya. O, darling, nalulungkot ako. O, ganun ang gawin mo. Huwag ka na saw-saw dyan sa mga tibo-tibo na yan. Wala kang mapupuntahan dyan, kundi baka masira lang ang kinabukasan mo at ng inyong pamilya. O, alam ko naman na talaga naman minsan baga, kapag ang malalayo ang mga asawa, nakakaramdam din tayo ng tinatawag na para bang hindi natin maipaliwanag. Actually, hindi ko kailangan i-acceptar ang mga ganyan mga problema kasi hindi ko naman alam ang buhay nyo. Pero sa madaling sabi, ang advice ko lang dyan sa ang mga asawa nyo, mga OFW, ang pinakamaganda dyan, maghanap buhay ka o kaya magtayo ka ng tindahan. O doon mo i-focus ang sarili mo. Huwag ka na mag-isip na mga kung ano-ano pa dyan. Kasi kadalasan talaga, kawawa yung mga OFW. Kasi pag uwi nila, wala na silang mga asawa. Ang pinakamaganda dyan, kapatid, Iha, ang pinakamaganda dyan. Kasi yan nga palang sinasabi ko, kasi sa Mrs. Kaya pala maraming nagagalit sa akin minsan pag nagla-live ako minsan may mga bumubulong sa akin, mga lalaki. Kaya matanglaw, Biko. Di mo ngayon ako magparatutukan kang camera mo. Natama niya ako. Aram mo niya ako, invited ako digdi sa mga president na ipag-live coverage ang Mr. and Mrs. para documentation ng kanilang programa. Sabi ko, bakit naman hindi kailangan na tamaan ka ng camera? Ganito kasi matanglawin. Ang asawa ko kasi, OFW. Baka kasi makita kong nandito nakikipagsayaw ako. Baka hindi na ako bigyan ng ayuda. Diyos me, perdon ka, Manunoy. Alam mo, ang gawin mo kasi dyan, magpaalam ka sa misis mo. At iwasan mo yung mga sayaw na sweet music. Huwag kang yakapan dyan. Tingnan mo ako. Ilan taon na kaming, ilan taon na akong single. Ilan taon na kaming hindi nakikita ng misis ko. Pero wala namang issue sa akin. Kasi lagi naman akong naka-live. Nakikita niya naman kung ano ang mga nangyayari. Nagpapaalam ako kasi sabi ko, anong gagawin ko dito? Malayo ka. Ang kailangan ko lang naman relax si Matanglawin Bicol. Pero ang akin lang ay binablog ko lang yung sarili ko. Minsan, niyayaya ko mga babae dyan na sasayaw tayo. Pero nagpapaalam ako. Sabihin ko, wala bang magagalit sa akin pagka sinayaw kita? Pag okay naman, okay lang. Pero pagka sinamahan mo ng panliligaw dyan, abay, hindi na maganda yon. Kailangan talagang mabidyohan kita. Alam nyo ba na yung mga OFW ay may nagpi-PM sa akin. Alam mo, Matanglaw Bicol, i-sponsoran kita kahit na gabi-gabi ka pa mag-live dyan. Ako nang bahala sa load mo, panggasolina mo. Basta mag-live ka lang. Kasi nawawala yung aming kalungkutan dito sa abroad. Kasi, kumaga, nauhumsik sila. Sa pamamagitan ng pag-live mo, Matanglawin, nawawala yung aming kalungkutan. At isa pa, Matanglawin Bicol, ito atin-atin lang. Mayroon pa lang siyang pinapasubaybayan. I-live mo niya, Matanglawin Bicol. At sinasabi niya sa akin yung pangalan. Kaya wala akong mapuntahan eh. Kasi yung mga OFW, palagi ako nilang pinapalive para makita daw nila yung asawa, baka daw na doon sa mga misis. Kaya mag-iringat ka mo dyan sa kuya pag ako naka-live. Takada sa Palansendo, may nagsusubaybay, mga OFW. Kaya malaking tulong pala ang Matanglaw Bicol. At isa pa, para maiwasan natin yung kaguluhan dyan.
O alimbawa, baga may nagparibok dyan sa baylihan, o naka-live na kayo, may ano na kayo, may ebidensya. O kaya baga pag naka-live si Matanglawin Bicol, dahil nagpaparibok dyan sa baylihan. O ngunyan, aram ko man iha na nagmimisis-misis. Siguro nakabit magani ni tumboy. O baka piga para diskartihan man ini kan tumboy, ini babaknit man na ini. O. Ang payo ko sa imo, iha, nako, kung makipagsayaw kayo dyan, makipagsayaw. Pero kung makikipagrelasyon kayo, aba, hindi na maganda yan. Ay talaga naman, ang gagawin ko dyan, talagang bibidyohan kita ng bibidyohan sa sayawan. Para makita ng mister mo na ikaw ay nakikipaglandian dyan sa sayawan. O, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag kayo magagalit. Kasi kahit sa batas ng Diyos, sinasabi ng ang batas ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, sabi niya, ang pinagsama ng Diyos ay hindi na maaring paghiwalayin ng tao. O hindi ba? Kapag kayo, lalo na kung kayo ay mga kasal na, abay makipagbatian kayo sa inyong mga asawa. Huwag yung pagka nag-aaway kayo, ang lagi niyong naiisip, maghiwalay. Hindi po yan ang solusyon. Hindi po yan ang solusyon para malutas ang inyong problema, kundi ayusin. Kumbaga, sa mag-asawa, give and take. O, tingnan mo, yung misis ko, give and take kami. O, wala namang, o pag umuwi ako, ako lang mag-isa. Wala naman akong kasama sa motor. O, kaya ang tiwala sa akin ni misis, ala, magpakasaya ka niya. Magbudot-budot ko dyan. Tanauog pa man nga ni, na nailing niya nagbabayli ako. O pag naglalibag ako, pagka nagbabayli ako dyan sa baylihan, aba, nakatutok sa akin ang camera. Kaya kilala na ng misis ko kung sino yung mga kapartner ko dyan sa baylihan. Niribidyo niya nga ni. O yan nga aki ngayon ni minsan mga parintis niya pala. O, kaya tuwang-tuwa naman siya. Pati yung mga anak ko nakasubaybay sa kuyang programa. Si Christy, pa-shoutout tabi sa pamilya ko dyan sa Purok Uno, Baclayon. Virginio family, Virgonio family, from Christy Virgonio from Toronto, Canada. I thank you so much sa mga taga-Canada. O, yugon-yugon mo. Ang nagiiling magasato yung mga taga-Canada. O, ala ka mo bata na i-broadcast ko na pati kaya likay-likay po kamo mga nagbabarili dyan, lalong-lalo na kung ang mga asawa nyo, mga OFW, ay lagi nakatutok sa akin yung mga OFW, kaya ala ka mo. Minsan nagchitchat sa kuya, sige na ngayon Matanglawin. Nag-BPM sa kuya, uy ngayon nakablo, tutukan mo ngayon nakablo. Kaya magpurong na ka mo sa mga may agom dyan, lalo kung mga OFW, nakikipaglandian kayo dyan. Kawawa naman yung mga asawa nyo, yung mga OFW. Kayo, nagsasaya, naglalandian, tapos yung asawa nyo ay nagpapagadoon, tapos nagtitiis ng kalungkutan, o tapos kayo naman, naglalandi-landi dyan sa sayawan. Isipin nyo na kayo ay pinagsama ng Diyos. O kumbaga kayo ay isa na. Hindi na kayo dalawa, kundi kayo ay isang katawan. O kaya, kung ano ang kailangan ng misis mo, kung anong kailangan ng mister mo, o yan, dapat nagkakasundo kayo dyan, Huwag na tayo makikipag, kasi unang-una dyan, apektado dyan yung mga anak nyo. Imbis na umasenso, umunlad ang buhay natin, nasisira, Kaya sa mga nag-aaragom dyan, o kung ka mo maaragom, talagang piliyo na talaga nindo. So talagang susaindo na talagang namumutan. O tailingon nindo sa mga nakikibayli dyan sa Mr. and Mrs. O sinda, mga mag-agom-agom, nag-iiribahan din sinda dyan sa baylihan. O, di ba? Ang ganda-ganda pagka ganun ang samahan ng mag-asawa na kahit sa mga baylihan, magkasama sila. O, pag nagbayli sinda budots, mabayli man sinda. Pag nagbayli sinda kang sweet music, mabayli man sindang duwa. O, di magayunon baga mga tugang na ang mag-agom ay nagkakaigwan ng pagkakasundo, Kumbaga nagkakauyon ka mo sa sarong bagay. Kaya kung ano ang ayaw ni mister,
Kung ano naman ang ayaw ni Mrs., dapat parehas kayong nagkakaunawaan dyan. Hindi pwede yung kontra-kontra. Kung ayaw ni Mrs., di, huwag mong gawin. Kung ayaw naman ni Mr., yung ayaw ni Mr., di, huwag mo rin gawin para wala kayong away. Yan ang pinakang-importante dyan. And siyempre, sa mga malalayong lugar, ang inyong mga asawa, kailangan nyo po talagang gagawin nyo dyan. Lagi kayong magdasal. Ipanalangin nyo yung mga asawa nyo na, Lord, yung asawa ko nasa Saudi or nasa Canada, baka pwede naman po, Lord, na bigyan nyo po siya ng kalakasan at ilayo mo po sa anumang mga klaseng mga sakit. At sana po ay makabalik siya dito. At sana naman, Lord, bigyan mo siya ng kaisipan na hindi siya mambabae dyan sa abroad. Kasi minsan naman, may mga tao naman na kapag nandiyan naman sila sa abroad, hindi naman alam na mga naiwan dito sa Pilipinas na mayroon din kayong kalandian dyan sa abroad. O, kumbaga, parang ganon ang nangyayari. Kaya yung mga dito sa mga kababaihan naman na naiwan na dito sa Pilipinas, magpakatino kayo. O, para si Mr. naman ay hindi na maghanap doon sa abroad. O, di ba? O, dapat kailangan natin ang pagdarasal. Magdasal tayo. Kasi pagka nagdadasal tayo, mailalayo tayo sa anumang mga tukso. Yan ang importante dyan, mga kapatid. Kasi pagka madalas tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos, nalalayo tayo sa anumang mga kapahamakan. Kaya, always pray, mga kapatid. Kanganing pasabngan kita ki magayon na kaisipan para sa tuyang pamumuhay. Bring latest news, gather information and entertainment to Bicolanos worldwide. Ito ang Batanglawin Bicol.